sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Pilipinas, ang oras 10 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! At ang inyong pong mga makakasama sa isa na namang edisyon ng Thank God It's Friday na Break Time sa DZRH. Ako po si Thea Pecho Corpuz. Ito po si Ray Sipas. Ang alam po nila kay Mayor Deo Macalma para po sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino, ngayon ay Oktubre 4 at narito na ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Presyo ng petrolyo may dagdag bawas sa susunod na linggo. Inflation rate abay bumagal na itala sa 1.9% para sa buwan ng Setyembre. Ex-Senate President Juan Ponce Enrile, Gigi Reyes at Janet Lim Napoles absuelto sa 172 million pesos plunder case. Dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque hinimok ng House Quad Committee na sumurrender na. Election hotspot sa 2025 midterm elections natukoy na ng Philippine National Police. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. aba, lilipad siya patungong Lao para dumalo sa ASEAN Summit. Tensyon sa West Philippine Sea idudulog. Puro ex tayo ngayon ha. Oo nga eh. Dating mister ni ex-PCSO Chief Reyna Garma at 3 iba pa sinibak ng PNP. Walter Long at 7 iba pang kapwa-akusado ni dating mayor din. O, tingnan mo, puro tayo ex, dati. O, diba? Alice Guo, inilipad sa Pasig City Jail. Hustisya naman sa 4 na menor de edad na minoles siya ng school principal. Abay, may pagkahayupan talaga. Tiniyak ng Quezon City LGU. Epekto ng Bagyong Julian sa Northern Luzon, 5 ang naitalang namatay, higit sa 200,000 naman ang naapektuhan ayon po sa NDRRMC. Break Time! At para sa detalye ng ating mga nagbabagang balita, humina na bilang low pressure area ang Bagyong Julian at nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ng LPA sa layong 480 kilometers hilaga ng Itbayat, Batanes o nasa bisinidad ng Neihu District sa Taiwan. Sabi ng Weather Bureau, kumikilos naman ito pahilaga sa bilis na 45 kilometers per hour. Samantala, makararanas pa rin ng mga pag-ulan ang ilang lugar sa Luzon, kabilang na ang Metro Manila dulot ng localized thunderstorm. Samantala naman sa ating pa rin pong mga balita, umakyat na po sa 5 ang bilang ng mga namatay dahil po sa pananalasan ng Bagyong Julian. Sa report po ng NDRRMC, 3 sa nabanggit na mga namatay ay napaulat sa Ilocos Region, habang tigisa naman ng naitalang namatay sa Cagayan Region at Ilocos. Umabot naman sa higit sa 69,000 pamilya o halos 243,000 katao ang sinalanta ng Bagyong Julian sa Region 1, 2 at Cordillera. Higit naman sa 100 sa mga itong nanatili pa rin sa mga evacuation center. Kahapon binisita na po ng Office of Civil Defense ang Batanes sa Region 2 para pangunahan ang paghatid ng tulong mula sa national government. Samantala, sumampa na sa halos 500 milyong piso ang halaga ng pinsalang iniwan ni Super Bagyong Julian sa sektor ng agrikultura. Ayon sa Department of Agriculture, katumbas ito ng 19,151 metric tons na production losses sa 13,488 hectares ng lupang sakahan. Aabot naman sa higit 20,100 na magsasaka ang apektado sa Ilocos, Cagayan Valley at Central Luzon Region. Inaasahan pa
umanong tataas ang halaga ng pinsala habang nagpapatuloy ang field assessments lalo sa mga palayan sa Cagayan Valley. Tumanggap na po ng 40 milyong pisong tulong pinansyal ang Batanes mula sa national government. Ito po'y para makatulong sa pagbangon ng Batanes kasunod ng pananalasan ng Bagyong Julian. Nagkakalaga ng 25 milyon pesos ang ibinigay ng gobyerno habang nasa 15 milyong piso naman ay galing daw po sa tanggapan mismo ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez para ipamahagi sa mga apektadong residente. Magugunitang nagdeklara na ng state of calamity ang Batanes dahil po sa pinsala ng Bagyong Julian. Samantala, tinatay ang aabot sa mahigit 2.6 na milyong mga mag-aaral ang apektado habang nasa 85 milyong piso naman ang pinsala sa mga paaralan sa pananalasa ng Bagyong Julian. Sa ulat ng Department of Education, 22 sa mga apektadong paaralan ang binaha, 23 naman ang gumagamit ng evacuation center, habang nasa 14 ang totally damaged at 100 ang partially damaged. Samantala, nasa mahigit 130,000 na mga guro at non-teaching personnel ang apektado ng kalamidad. Sa ulat ng Office of Civil Defense, pinakamatinding napuruhan ng bagyo ang lalawigan ng Batanes kung saan maraming istruktura gaya ng mga paaralan ang nawasak. Samantala naman, magkahalong good at bad news sa mga motorista para sa susunod na linggo. Namumurong dagdag bawas sa presyo nga po ng petroleum products ayon po sa Oil Industry Management Bureau ng DOE na sa 50 sentimos hanggang 70 sentimos ang posibleng rollback sa bawat litro ng gasolina, habang posible namang tumaas ng 40 sentimos hanggang 70 sentimos ang bawat litro po ng diesel. At ang kerosene naman ay posibleng tumaas din ng 15 sentimos hanggang 35 sentimos. Ba't ganon? Pagka nagro-rollback, binabawi din. Oo. Bakit pag lumalaban, bumabawi rin? Ganon talaga yun eh. Taas-baba. Bakit daw? Saan daw pupunta yung tumaas? Saan? Bababa. Saan pupunta yung pag bumaba? Di tataas. Oh. Pero sa presyo, dapat pababa, parang spaghetti lang yan. Pababa ng Anong pababa. Tinukoy po ng Assistant Director Rodela Romero ang mixed price estimates sa bunsod naman ng lumalalang sitwasyon sa Israel at bansang Iran. Samantala, bumagal pa ang inflation rate sa 1.9% para sa buwan ng Setyembre. Ayon sa Philippine Statistics Authority, resulta ito ng mabagal na paggalaw sa presyo ng bigas at gulay. Malaki ang ibinagal ng inflation rate noong nakaraang buwan mula sa 3.3% na datos noong Agosto. Ito na rin ang pinakamababang datos ng inflation noong May 2020 nang maitala ito sa 1.6% at pasok sa target range ng gobyerno sa pagitan ng 2 to 4%. Una rito, sinabi na rin ng gobyerno na inasahan na nila ang pagbagal sa presyo ng bigas dahil nga sa pagkaltas sa taripa nito. Sa iba pang balita, tukoy na raw po ng Philippine National Police ang inisyal na listahan ng mga lugar na posibleng election areas of concern. Ayon po kay PNP spokesperson na Police Colonel Jean Fajardo, kabilang po dito ang mga may maigpit na tunggalian ng mga politiko, gayon din ng mga may potensyal na private armed group. Subalit sasalang pa ito sa assessment ng PNP Directorate at screening ng Joint Peace and Security Coordination Council kasama naman ng Armed Forces of the Philippines. Inagpa ni Colonel Fajardo, dito malalaman daw po ang mga idedeklara ng COMELEC bilang hotspot areas at hahatiin sa kategoryang dilaw, kahel at pula. Our recommendation will really depend on the latest risk assessment po conducted by our field commanders, particularly yung mga na-identify po natin ng mga merong intense political rivalries po. Ayan Idedeklarang sa kategoryang dilaw, kahel at pula. Pula. Oh. Fiery.
Napawalang sala naman sina dating Senate President at ngayon Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, ang kanyang dating Chief of Staff na si Attorney Jessica Gigi Reyes at businesswoman Janet Lim Napoles sa 172 million peso plunder case kaugnay ng pork barrel scam. Ayon sa korte, ang tatlo ay napawalang sala dahil umano sa kabiguan ng prosekusyon na patunayan ang kanilang pagkakasala ng lampas sa makatuwirang pagdududa. Gayunman, mananatiling nakakulong si Napoles dahil sa plunder convictions nito kaugnay ng pork barrel scam. Matatandaan kinasuhan din na may kaugnayan sa pork barrel scam sina Ramon Revilla Jr. at Jinggoy Estrada na parehong napawalang sala. Samantala naman, hinimok po ng House Quad Committee si dating Presidential Spokesperson Harry Roque na sumurrender na. Ayon po kay Santa Rosa City Congressman Dan Fernandez, dapat na raw pong harapin ni Roque mga aligasyong ibinabato laban sa kanya. Sabi naman ni Quadcom Chairman Congressman Robert Ace Barbers, hindi raw ho dapat magtago si Roque sa mga inihaharap nitong mga RIT na wala namang umanong basihan. Iginit po ni Barbers, may pagtulungan na lamang daw po si Roque at wala rin naman umanong dahilan para magtago kung wala naman siyang kasalanan. Unang ipinagutos po ng Kamara ang pag-aresto kay Roque matapos mabigong isumite ang ipinangako niyang mga dokumento tungkol sa kanyang mga ari-arian. Sa iba pang balita, aabot sa 14 na aspirant sa pagkasenador ang nakapaghain ng kanilang Certificate of Candidacy sa ika-4 na araw sa Manila Hotel 10th City. Unang nag-file ng COC kaninang umaga ay ang 11 miyembro ng Makabayan Slate na sinunda ni Las Piñas City Representative Deputy Speaker Camille Villar at ang uli ay si Makati City Mayor Abby Binay. Mula noong unang araw, pumalo na sa 52 aspirante sa pagkasenador ang nakapagpasa na ng kanilang COC. 4 na party list naman ang nagpasa ng kanilang Certificate of Nomination and Certificate of Acceptance of Nomination ngayong araw. Una rito ang pinuno ng party list at Gabriela party list. Una na rito ang pinuno party list at Gabriela party list sa pangunguna ni Sara Elago. Sinunda naman ito ng Ambumbero party list at Abante Mindanao party list. Anong party list tayo? Party list. So, kala ko TGIF thank God it's party Friday list. Party list. Puro bakasyon ang nasa isip. Ako nga party list kasi puro party naman yung nasa isip. Ayan. Kaya hindi tayo pwedeng magtatag ng mga party. Oo nga eh. Ha? Oo. Mahirap. Tsaka pag nanalo tayo, paano? Anong ilatag natin na Plataforma de gobyerno. Oo. Maraming party. Na safe gumimi kahit saan mo naisin. Ganyan. Diba? Hindi po pwede. Itsuran to. Basura ka agad. Itsura to baka ma-reject agad sa party. Party agad. list. Hindi ka pa nakakapasok sa pintuan ng COMELEC, rejected ka na. Party list Representative Thea Petro Corpuz. Totoo si Jackie, parang gusto niya ata magmiyembro. Baka isa sa mga magtatas ng kamay ko. Ipapromote niya ako. Oo. Nanawagan ho si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa milyong-milyong mga botanteng Pilipino na maging mapagbantay at mapanuri sa pagpili ng mga iboboto sa darating na eleksyon. Idiwan niya ay para hindi na makapasok ang mga alis go sa ating electoral system. Ayon po kay Romualdez, ang kaso daw po ng sinibak na mayor ng Bamban Tarlac ay dapat daw magsilbing paalala sa bawat isa na maging mapanuri sa pagpili ng ibobotong kandidato. Kasabay po ng panawagan ay mapila rin po ang leader ng Kamara sa COMELEC na bagamat ministerial lamang ang kanilang kapangyarihan ay dapat pa ring pangalagaan ang integridad ng proseso ng eleksyon sa bansa. Ipagpapatuloy natin ang pagbibigay ng detalye ng ating mga nagbabagang balita maya-maya lamang Pilipinas. Kasama niyo pa rin Thea Petro Corpuz. Ito pa rin yung lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan, sa ngalan pa rin po ni Mayor na hindi pa nagpa-file ng COC. Baka kaya wala ngayon kasi nag-file. Ni Mayor Lacaydeo Macalma. Lakay Mayor. Abangan nga natin dyan. Pilipinas, ang oras, alas 4:24. RH.
Pilipinas, ang oras alas 4:31 ng hapon. RH Break Time. Maya-maya ay abangan lamang natin ang pabibigay ng detalye ng ibang balita mula sa labas. Si Edniel Parosa, ex-Solon na kontra Miro Gen Z teacher, 6 pang iba tampok sa ika-4 na araw ng COC filing sa COMELEC NCR. Alam mo, nagiging makulay talaga tong election natin na to. Paunti-unti di ba? Oo. Mas dumadaming participants. Yes. More chances of winning. Chances of winning. The more the merrier. Karambola ang tawag yan, karambola. Pero abangan natin ang ating mga reports. Stand by Ms. Let Narciso, Manang Mil Kiriganan, Noche Cacas at Kristan Carag. Samantala, malaking dahilan ang hindi pagpapaliwanag ni Vice President Sara sa kung paano ginastos ang pondo ng kanyang tanggapan sa pagbaba ng kanyang trust at approval ratings. Naniniwala si Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr. na patuloy pang bababa ang rating ng Vice Presidente kung patuloy siyang iiwas sa pagsagot sa naturang issue at pagpapakita ng hindi magandang pag-uugali. Ito ang naging reaksyon ni Gonzales sa malaking pagbagsak ng approval at trust ratings ni Vice President Sara Duterte sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Sa survey na isinigawa mula September 6 hanggang 13, 9% ang ibinagsak ng kanyang approval rating mula sa dating 69% at sa 61% mula sa dating 71% ang trust rating ni Vice President Sara. Ayon kay Gonzales, tinitingnan ng publiko ang accountability ng mga opisyal ng gobyerno at hindi ito dapat baliwalain ni Vice President Duterte kasama na ang pagiging responsable sa paggastos ng pondong ipinagkatiwala sa kanyang opisina. May tapatan. Noy, Magtatapat. face to face. Yes, magtatapat daw po sina Senador Nancy Binay at ang asawa ng kanyang kapatid na si Makati City Congressman Luis Campos sa mayoralty race sa Makati City. Ang book incumbent Makati Mayor Abby Binay maghahain na ng Certificate of Candidacy bukas ang kanyang mister, si Congressman Campos. Una hong nagsumite ng COC si Senadora Nancy Binay kasama ang running mate nitong si Congressman alam mo sino yan? Sino? Yeah! Bakit may karate na tayo? Si Congressman Munsur del Rosario. Di ba taekwondo champion yan? Sinabi ni Mayora Abby na hayaan na lamang nila ang publiko nagtaka na magdesisyon kung sinong iboboto nilang mayor ng lungsod. Una po rito sinabi ni Senadora Nancy Binay na hindi naman niya kalaban ang kapatid niya dahil wala naman anyang Abby Binay sa balota. Bakit walang Abby Binay? Hindi naman yun ang tatakbuhan ni Abby Binay. Oo nga, magkaiba hindi naman mayor. Correct. Diba? Yung mister. So, sino na? Yung mister. Yung mister. Okay. Na-starstruck ka kay Munsur del Rosario. Oo. Kasi sabi ko, okay. Nalito na ako, puro, pare-pares kasi yung last name Pasensya na. Binay. Oo. Kaya sabi ko, nagula na yung utak ko. Samantala, nandito na ang ating mga reports. Ex-Solon na kontra Miro Gen Z teacher at 6 pang iba tampok sa ika-4 na araw ng COC filing sa COMELEC ng National Capital Region. Idetalye mo ang balitang iyan. RH52, Edniel Parosa. Edniel. Happy weekend, Lakay Ray at Miss Thea. Yun, happy weekend, Edniel. Ha? Happy weekend na. Ayos Walang individual, Lakay Ray at Miss Thea, ang nagtungo sa COMELEC Regional Office dito sa Metro Manila ngayong ika-4 na araw na paghahain ng kandidatura para sa Kongreso. Kabilang dito ang kilalang bumabatid sa sistema ng COMELEC at Zero Systems na si dating Caloocan 2nd District Representative Egay Erice. Sa kabila ng pagkwestiyon sa kredibilidad ng service provider, sinabi ni Erice sa reporters na pwede pa namang gamitin ang makina sa 2025 elections basta't nagbibitiw sa pwesto ang bias umanong si COMELEC Chair George Garcia. Tingnan natin siya. Kung mga makina na Miro, pwedeng gamitin yun. Pero dapat mag-resign na si Chairman George Garcia kasi bias siya masyado kaya nagkakagulo eh. Pinakabata namang nag-file ng COC sa COMELEC NCR ang 28 anyos lamang na si John Ray Baritayam, isang senior high school teacher at kakandidato sa Lone District ng Las Piñas. Sa
kabila ng mabigat at maugong na kalaban si Senator Cynthia Villar, nais umano ng komandidatong maging halimbawa para sa mga kapwa niya kabataan. Kailangan may isa or may mag-step up na from younger generation. Kasi kami yung future leader ko. New age po, new leader. Palitan sa mga nabanggit, nagsumite na rin ng COC ngayong araw sino dating Makati 2nd District Councilor Vincent Jose na sinamahan ni Senator Nancy Binay, American football coach Anthony Ibanez para naman sa Napotas, dating Manila Councilor Ramon Morales para sa 3rd District ng Manila, Independent candidate Florentino Baguio para sa 2nd District ng Parañaque, at mga re-electionist mula sa Quezon City na sina Marvin Rillo ng 4th District at Franz Pumarin ng 3rd District. Ayon kay COMELEC NCR Assistant Regional Director at Attorney Jovi Balangkit, inasahang mas marami pa ang magpapile ng COC bukas hanggang araw ng Linggo. Hindi pa natin alam yung mga iba pang independent candidates maaari rin mag-file doon kasi yung pagkakataon na pwede sila, wala silang pinagkakabalahan. So, Angel, meron ka bang hanggang linggo para magdesisyon? Nakiray ka mag-en? Meron ka bang hanggang linggo, hanggang bukas para makapag-decide kung ikay tatakbo? Makapag-muni-muni kung isa ka na rin sa magpa-file ng Oo, iyong kasi COC. pabata na ng pabata, no? 28 years old ba yung isa? Oo, 25 pa naman yan si Edniel. Oo. Pero napapaisip nga tayo lang kay Retis na yan, no? Yung kwentuhan dito ng mga reporters. Talagang talagang free for all itong halaman. Ay, oo naman. In fairness naman dun sa 28-year-old, para namang mas may credentials naman kaysa dun sa ibang natakbo. Kung mapag-uusapan achievement. Kasi dapat ang simple lang naman dyan dapat nasa legal age ka. Oo. Tapos Pilipino ka. Citizen. Oo, correct. Tapos kanina, tinanong namin yan kasi tama kayo, na-curious din kami. Parang refresher lang ba? Ano bang requirements para makatakbo? Dapat sa isang locality pala kay Retis Dea, kung tatakbo congressman, 1 year at least yung residency mo. Ganun kaluwag. Ganun kaluwag para makatakbo ka. Pwede ka, Edniel. Ganun kaluwag, kaya pwede ka rin makapasok, Edniel. Ay, aso, mabigat dito Mabigat yung panahon ng kampanya. Tayo na lang natin magkaroon ng kumpas ng mayor ng Star City. Yun, pwede. Ayos. Sila kay Mayor. Deo Macalma. Diyan tayo sa Star City. Magpapatuloy natin ang nasimulan. Magpapatuloy lang natin. Gusto maging Mayor ng Star City. Ayos. Salamat, Edniel. Bantayan mo dyan na Edniel, ha? Ngayong oras na ba? Mag-alas 5 ng hapon, 5 p.m. Isasara na ito. At bukas ulit, weekend. Again, reminder, araw ng Sabado, araw ng Sunday. Bukas pa rin ang COMELEC offices. At expectedly, mas marami pa rin magpa-file bukas. Lalo pa sabi nga ni Attorney Balangkit, mas maraming time ang mga politiko, ang mga public official para mag-file na kanilang COC tomorrow hanggang sa araw ng linggo. Salamat, Edniel Parosa. Nagmumuni-muni pa yung iba magpe-pray-pray pa siguro. Siyempre. Hingi muna ng basbas. Correct. Speaking of Star City pala, bago natin tawagin si... Yan. Ano meron si Star City? Ito nga, at sarado ang, sa October 6 sa araw ng linggo sabi na, ang Star kasi magpapel niya ito si Mayor Kaya saradong Star City. Miss Leta, wait lang po. Ayan. It is booked for a private event. So, sarado po ang Star City sa linggo, October 6. So, kung nagbabalak po kayo na mag-Star City pagkatapos mag-file ng inyong COC, sarado po. Yun. Alright. At ngayon atin naman ang alamin ng update mula po sa Manila Hotel area. Kaugnay pa rin po ng pagharap ng kandidatura para po sa mga tumatakbo sa national positions. Ating alamin sa report ni RH29 na Boy Gonzales. Boy! Lakay Reyes, kaya sa ika-4 na araw na pag-ain ng COC o Certificate of Candidacy dito sa 10 cities sa Manila Hotel, pero wala pa sa kalahati ng 100 at 6 na pong party list group na pinayagang makatakbo ng COMELEC ang lagahay ng kanilang kandidatura. Kanya-kanyang paraan naman ng ilang party list group para magkaroon ng mabilis na recall sa mga botante gaya na lamang ng BBM party list o Bagong Minero. Depensa nila, hindi naman sila nakikiride sa kasikatan ng Pangulo. Sakaling pala rin, isusulong nila na magkaroon na Magna Carta for mining workers
ang Ilocano Defender sa party list gusto rin naman sumabak sa halalan. Oy, Ilocano. Repasyon naman. Ilocano. Ilocano mo. At ang mga irerepasyon nila yung mga batas para mapaangat ang ekonomiya. Ang isang ang one rider sa party list din, muli ring sasabak sa halalan. Sa pananaw nila, hindi sapat ang isang termino para isulong. May sulong ang gusto nilang panukala. Ang bumbero ng Pilipinas party list naman, bagamat nakapagain na sila ng COC o Certificate of Nomination and Acceptance noong October 1, may panibagong grupo ang nag-hain rin kanina ng CONCAN sa ilalim ng parehong pangalan, pero iba nga lang ang mga nominee. Tumanggi naman sila magbigay ng palayam sa mga miyembro ng media. Ayon sa COMELEC, sakaling manalo sa halalan, saka na lang nila re-resolvehin kung sino sa mga ito ang uupo sa Kongreso. Yan yung update dito sa patuloy na pag-aay ng COC sa mga pagka-senador at sa pagka-party list. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy G. Samantala, Pangulong BBM nagbigay ng 100 milyong pisong tulong pinansyal sa Ilocos Norte na hinagupit ng bagyong Julian. Idatali mo RH14 Left Narciso, Miss Left. Nagsagawa ng aerial inspection, Pangulong BBM ng Julian. Nakita ng Pangulo ang malakas ng bagyo sa lalawigan, kabilang ang umapaw na ilog. Inspection din ito ang Gabu Dike na sinira ng bagyo at pinangunahan sa Kapitolyo. Naku, wala si Miss Let. Babalikan ka namin, Miss Let. Samantala naman, ating munang alamin ng update mula sa Kamara. Gobyerno may sapat daw po na pagkakataon sa mga programa sa ekonomiya at social services matapos ang naitalang pinakamababang inflation rate sa bansa. Ibalita mo nga yan, RH 12, Milky Gunan. Milky. Rhea, may sapat na pagkakataon ng Marcos administration na ipatupad ang mas malalaking programa sa ekonomiya maging sa social services. Ayon kay Albay Representative Joey Salceda, ito ay matapos maitala ang pinakamababang inflation rate noong buwan ng Setyembre. Sabi ni Salceda, chairman ng House Committee on Ways and Means, sa mababang inflation rate, mas madali na ngayon na may sulong ang mga programa sa ekonomiya at social services. Pero dapat pa rin tutukan niya ang rise inflation ng pangunahing epektado ay ang maraming may hirap. Naitala sa 1.9% ang inflation noong Setyembre at ang pinakamababang marka simula noong March 2020. Ang main contributors sa pagbaba ng inflation ay ang pagkain, non-alcoholic beverages at transportation. Paliwanag ni Salceda sa bidoong Quinta.com, tututukan ang pagresolba laban sa smuggling at price manipulation. Ako si Milky Gunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Balikan naman natin. Pangulong BBM nagbigay ng 100 milyong pisong tulong pinansyal sa Ilocos Norte. Idatali mo RH14, Left Narciso, Miss Left. Nagsagawang aerial inspection si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng epekto ng bagyong Julian sa Ilocos Norte. Nakita ng Pangulo ang kalawak na pinsala ng bagyo sa lalawigan, kabilang ang umapaw na ilog. In-inspect din ito ang Gabu Dike na sinira ng bagyo at pinangunahan ng situation briefing sa Kapitolyo sa Lawag City. Pinatitiyak ang Pangulong Marcos sa kaukulang mga ahensya ang pagtugon sa pangailangan ng mga apektadong lugar at mga residente. Itinurn over din ito ang 100 milyong pisong cheque mula sa Office of the President bilang tulong sa pamahalaang panlalawigan ng Ilocos Norte. Isa naman sa nakitang problema ni PBBM na kailangan anyang masolusyonan ay ang siltation ng mga ilog sa lalawigan. Narito si Pangulong Marcos. It's everywhere. And it will take us a long time to fix that problem because there's so much of it. Anyway, maghahanap ako ng makakatulong sa atin. I will talk to some of the big companies who specialize, who are doing this. Si Pangulong Bongbong Marcos. Ito si Les Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Miss Let Narciso. Samantala naman,
lalaking most wanted sa kasong rape sa Quezon City, arestado sa lungsod ng Valenzuela. Report mula kay RH27 Noche Kakas. Noche! Lakay at Miss Teya, himas sa area sa kulungan ng isang lalaki matapos silbihan ng warrant of arrest sa kasong rape sa lungsod ng Valenzuela. Hindi nakapalag sapat aresto ang 35 anyos nang ito'y patahan ng Miranda Rights sa harapan ng isang tindahan sa Malanday at MacArthur Highway sa Malanday. Patay sa record, ang kaso na akusado ay nagmula pa sa Quezon City Regional Trial Court na Branch 106 na rape na walang piyansa. Ilang araw ring nagpahayahay ang akusado bago natiglo ng mga otoridad. Ay sa 27 na CCRA. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Noche Kaka. Samantala, babalikan pa natin ang iba pang detalye ng ating mga balita. Pilipinas, ang oras, alas 4:47. Pilipinas, ang oras, 10 minuto bago mag alas 5 ng hapon. RH Break Time! At bibiyahe nga patungong Lao People's Democratic Republic si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na linggo. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi ni DFA Assistant Secretary Daniel Espiritu na dadalo ang Pangulo sa 44th at 45th ASEAN Summits and related summits sa Vientiane, Lao mula October 8 hanggang 11. Sabi ng DFA, 16 na leaders-led engagements ang lalahukan ni Pangulong BBM sa nasabing events. Narito si Assistant Secretary Espiritu. The summit will serve as a platform for the leaders to exchange views on key regional and international issues, build consensus on matters of common concern, and provide policy directions for the ASEAN community for the years to come. Ayon sa DFA official, may 4 na kumpirmadong bilateral meeting si Pangulong Marcos sa mga leader ng Canada, New Zealand, Vietnam at Japan sa sidelines ng ASEAN Summit. Pero bago ang mga pagpupulong, kukumustahin muna ni Pangulong Marcos ang mga Pilipino sa Lao sa gaganaping PhilCom event. Tema ng ASEAN Summits ngayong taon ang Enhancing Connectivity and Resilience. Idudulog daw po ni Pangulong BBM ang tensyon sa West Philippine Sea dyan po sa ASEAN Summit sa susunod na linggo sa bansang Lao. Ito po nabatid mula kay Foreign Affairs Assistant Secretary Daniel Espiritu matapos kumpirmahin ng pagdalo ni Pangulong BBM sa naturang regional meeting. Sinabi ng opisyal na dahil naman sa iba pang ASEAN members ay nagsusulong na mapanatili ang katatagan at kaayusan sa South China Sea, napapanahonan niya na i-report ng Pangulo ang mga pangyayari sa West Philippine Sea. Bukod sa naturang usapin, idudulog din po ni Pangulong BBM sa pagpupulong ang problema ng human trafficking sa ASEAN. Samantala, sa iba pang balita, kinansela na ng Department of Foreign Affairs ang Philippine passport ng dismissed mayor na si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at sinabing fraudulently acquired ito. Ayon sa DFA, ginawa nila ang hakbang matapos matanggap ang certification na inisyu ng National Bureau of Investigation kung saan tumugma ang biometrics ni Alice Leal Guo sa biometrics ng Chinese national na si Guo Huaping sa passport database. Epektibo ang kanselasyon ng pasaporte ni Guo noong September 30, 2024 sa bisa ng New Philippine Passport Law. Nauna nang inatasan ng Office of the President sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at DFA Secretary Enrique Manalo na gumawa ng hakbang para sa pagkansela ng pasaporte ni Guo matapos itong tumakas ng bansa patungong Indonesia. Oh, heto na, Miss Teya. Abay, tatangkain muli ni dismiss Mayor Alice Guo na siya'y manalo sa darating na eleksyon. Paano? Abay, maghaharap daw siya ng kanyang Certificate of Candidacy. Ito ang kinumpirma ni Attorney Stephen David, abogado ng dating mayora. Ayon po kay Attorney David, next week, ihahain na raw po ni Alice Guo ang kanyang COC bilang mayor. Una pong sinabi ng COMELEC na tatanggapin pa rin nila ang COC ni Guo. Gayunman, maaari pa rin itong makansela kapag may naghain ng petisyon laban sa kanya. Si Guo ay na-dismiss sa pagka-alkalde
matapos ipag-utos naman ng Office of the Ombudsman kaugnay ng issue naman sa operasyon ng Pogo sa Bamban. Ayan. Ayun. Good luck. Kinansel nga yung passport Paano? Anong valid ID? Anong valid? Di ba? Ay, magkakaproblema siya kung gano'n. Sa bagay, kaya naman nila. Bahala sila. Kaya na nila yan. Iniimbestigahan na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang lisensya at mga permit ng sinalakay na Pogo Hub malapit sa Senado sa Pasay City. Ayon sa PAOK, lumalabas na may internet gaming license mula sa PAGCOR ang 3G Analyzer Information Technologies Incorporated na nag-ooperate sa loob ng Kimberly Building sa may Jokno Boulevard at Buendia Avenue. Meron din itong permit to operate mula sa lokal na pamahalaan ng Pasay at PAGCOR license registration mula sa Bureau of Internal Revenue at provisional certificate of registration mula sa Anti-Money Laundering Council. 185 dayuhan at 73 Pinoy worker ang arestado sa nasabing Pogo Hub na ang pangunahing modus ay love scam na kumikita umano ng 1 milyong piso kada minuto. Ha? Wow. Wow. Talaga? Saan yan? Saan yung Jokno Boulevard? Oo nga, saan yan? Dito ba sa may bandang Makati? Oo, dito yung sa may Saan? Dito lang Saan nga ba yan? Buendia Jokno daw. Jokno. Naligaw bigla. Naligaw bigla. Nabanggit lang yung 1 milyon kada minuto. Natuliraw na naman. Samantala naman, nailipat na raw po ang isang kapwa-akusado ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kasabay ang 7 iba pa sa Pasig City Jail mula sa Tarlac Provincial Jail. Kaugnay po ito ng kasong qualified trafficking na kinakarap nila sa Pasig RTC 166. Kabilang po dito ang Malaysian national na si Walter Long kasamang naresto sa Pogo Hub sa Bamban Tarlac. Samantalang iba pang nakasuhan ay sina Shi Kongxiang aka Olaf, Wang Yuehai, Mate Pong, Wang Weili, Wu Lidong aka Yusuf, Nong Ding Chang aka Todd, Lang Supo aka Asun. Nangingiti. Ba't ka nangingiti? Ang ganda ng mga pangalan kasi. Siyempre kakaiba. naman, kasi na maganda. Maganda ang aray. Correct. Samantala, 4 na pulis ang sinibak ng Philippine National Police sa patuloy na investigasyon sa pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Kabilang sa mga sinibak ang dating Mr. ni former PCSO Chief Reina Garma na si Police Colonel Rodan Villela at ang umano'y bata ni Garma na si Sergeant Jeremy Kausapin alias Tox. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, itinuturing na susi sa krimen si Kausapin na nagsilbi umanong tulay ni Garma sa mga inutusan para itumba si Barayuga. Ngunit nang puntahan umano ito sa kanyang bahay noong nakaraang linggo, tanging resignation letter at service firearm na lang ang naabutan ng otoridad. Samantala, ayon kay Fajardo, hawak na ng Special Investigation Group ang mga dokumento at pangalan ng mga unang nag-imbestiga sa pagpatay na nangyari pa noong taong 2020. Samantala naman, handa na raw magbigay ng tulong legal ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa mga estudyanteng biktima ng umano'y pang-aabuso ng manyakis na high school principal sa lungsod. Sa isang pahayag, sinabi ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na hindi anya kailanman kukonsintihin ng lungsod ang ganitong kahalayan, lalo pat galing sa isang pinuno mismo ng eskwelahan. Ang maring pagkondinay ng LGU ay kaugnay ng reklamo sa tanggapan ng Quezon City Police Station ng 4 na minor de edad na kinabibilangan daw po ng 17 years old at 3 15 years old. Sa investigasyon ng Quezon City Police, nangyari daw po ang sinasabing pangahalay, hindi lang pala molestya to Mistea, no? Talagang ni-rape, ha? Matapos ipatawag daw po ng principal ang mga biktima isang Sabado para utusang magluto at maglinis sa mismong opisina ng naturang suspect. Samantala, naaresto naman sa follow-up operation ng otoridad sa kanyang bahay sa kaintarisalang 59 anyos na principal na kinasuhan ng lascivious conduct in relation to the Special Prosecution of Children Against Abuse, Exploitation,
and Discrimination Act. Ano nangyari kay principal? Bakit niya nga nagawa ang mga sus, ganyang bagay? Hindi lang sa isa, hindi lang sa dalawa, sa tatlong mga kabataan. Hindi lang 3, 4. 4 na kabataan. Isang 17, tatlong 15 years old. At ito Ito na, dumako na lang tayo sa ating break time sports. Dating Olympian at coach ng Philippine National Swimming Team, Carlos Brosas, pumanaw sa edad na 68. Idetalye mo, Kristan Karag. Kristan, nasaan ka na, Kristan? Magandang hapon muna sa ating mga nakatutok. Si Ian Dennis Pedro, magandang hapon po, sir. Lagi nakatutok yan sa DZRH, si Aunt May, and also kay Games. Aba, ang ganda ng mga pangalan, ha? Sino pa? Si James Anthony Neal, magandang hapon sa iyo. Kumusta ka na? Oy, Kristan, okay ka na ba? Kristan, go! Tayo na balita. Na maalam na si dating Philippine National Swimming Team head coach at Olympian Carlos Brosas. Pinumpirmahan ng Philippine Aquatics Incorporated ang pagpanaw ng Philippine swimming legend ngayong araw sa edad na 68. Kilala si Brosas para sa pagwagi ng silver medal sa 1970 Asian Games na ginanap sa Bangkok, Thailand. Parte rin siya ng delegasyon ng Pilipinas sa 1972 Olympics sa Munich, Germany. Bilang coach, ginabayan niya ang Philippine National Swimming Team sa 3 Olympics mula 1988 hanggang 2012. Nagsilbi rin siyang head coach ng National Swimming Team sa 2010 Youth Olympic Games sa Singapore. Ito si RH53 Kristan Karag, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Kristan Karag. Magandang hapon din kay Rolando Miranda de la Cruz, kay Doc Navaira. Si Paul Salvacion Jr. Magandang hapon po, and Nelson Malinaw. At Happy Teacher's Day sa lahat ng mga teachers ngayong araw na to. World Teacher's Day. Nagpapabati yung aking teacher na kapatid, Dulce Pecho ng PKS. Sa lahat po ng mga guro, maraming salamat po nandiyan kayo. Yes. Dati rin ako nagturo, di ba? Oo nga pala. At meron din bumati sa akin ng Happy Teacher's Day. Maraming salamat sa mga hindi nakakalimot na mga... Happy Teacher's Day sa iyo, Mr. Sana may natutunan Mami, silang I go out? leksyon. Stand in the corner. Nakasama niyo po sa isa na namang edisyon ng Break Time. Ako po si Thea Pecho Corpus. Ito po si Ray Sibay. Sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma para po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Susunod na ang balansyado pababalita hatid sa atin ni Ka Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Pilipinas ang oras. 1 minuto makalipas ang 5:00 ng hapon. Thank God it's Friday. Yes. 82 days before Christmas. Enjoy.